Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping nasirang company property. Dapat bang iawas sa sweldo ng empleyadong nakasira nito? Dito sa Hukumang Pantahanan! Lasing ka na naman, Tony. Ano bang pakialam mo? Di ako nakikipag-away sa'yo, ha? Oh, Nagugutom ka ba? Baka gusto mo ng kape para may masmasan ka. Huwag na. Masahihin mo na lang ako. Sakit ng likod ko sa balikat ko, eh. Sige, Yan. sige. Yan. Ang sarap. Mahal, Mm. merong naikwento sa akin si Maring Jonah. Ano yan? May agency daw na naghahanap ng drivers. Tamang-tama, may lisensya ka naman at may experience. Baka interesado ka mag-apply. Ayoko ng trabahong ganyan. Nakakapagod yan, eh. Ano ka ba naman? Lahat naman yata ng trabaho ay nakakapagod. 6 years ka nang walang trabaho. Uy, ano bang gusto mong palabasin? Ha? Lumalaki na kasing gastos natin, Tony. Sa susunod na taon, mag-aaral na sa prep ang anak natin. Wala pa rin tayong ipon. Ay, kung gusto mong makaipon ka, umalis ka na dyan sa trabaho mo. Wala ka namang napapala dyan, eh. Ikaw, may napapala ka ba sa pagiging tambay mo? Hoy, ikaw, Crystal, ha? Nabubuisit na ako sa'yo. Nabubisit na rin ako sa'yo. Ano? 6 na taon ka nang umaasa sa akin. Mag-isa lang akong tumataguyod sa pamilya natin. Pagod na ako. Tulungan mo naman ako. Tinusubukan ko namang maghanap ng trabaho, di ba? Sinusubukan? Oo. Hindi nga kita nakita naghahanap ng trabaho. Kung hindi ka nakahilata sa bahay, nakikipag-inuman ka lang sa tropa mo. Oy, ikaw ah. Kung mo may kakarampot kang kinikita, ang yabang mo na. Itong tatandaan mo ah. Magkapera lang ako ng malaki. Isasaksak ko yan lahat. Yan sa bunganga mo, ha? Oy. Saka ka na lang magbanta sa akin kapag may trabaho ka na. Batugan! Congratulations! Oh, Hard ka na. sir, Kompletuhin mo na lang ang mga requirements. Pagkatapos doon, pwede ka na magsimula. talaga ho. Naku, maraming salamat. Sir, malaking bagay ito para sa akin, saka sa pamilya ko. We're looking forward sa iyong serbisyo dito sa company, ha? Oh, sir, makakaasa po kayo sa akin. Oo. Pagbubutihin ko ang aking trabaho. Mabuti naman, may trabaho ka na, paring Tony. Yun na nga eh. Ang tagal ko ding naging tambay. Sa totoo lang, ayoko na bumalik sa pagiging driver. Dahil sa naging masamang karanasan ko ng pare. Pero ayoko namang putaktin ng sermon ni Cristel. Kilala mo naman babae yun, di ba? Masyadong nagal yung asawa mo. May trabaho ka na. Hindi ka na niya masesermonan. Tsaka, tinanggap ko na rin yung trabaho bilang company driver. Kasi malaki naman ang sahod eh. Kumpara doon sa iba. Kaya nga lang, magisimula ako ng 3:00 ng hapon.
At matatapos ng alas 12 ng madaling araw. Oo, masasanay ka rin sa ganong shift, pare. Excited na ako magsimula sa trabaho. Oo. Para naman wala nang masabi sa akin si Cristel na palamunin lang ako. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan. Hello, Tony. Ma'am, Basta, naihatid mo na ba si Boss Miggy sa pupuntahan niya? yes, Ma'am Vivian. Kahatid ko lang po sa kanya pero pinababalik po ako ni Boss Miggy dyan sa opisina kasi may nakalimutan daw po siyang ilang folders. Kukunin ko po ngayon. Ay, oo nga. O eto, text lang sa akin ngayon ni Boss. Ay, bilisan mo magmaneho pabalik dito. Kailangan na kailangan niya raw yung mga dokumento. Okay po, ma'am. Malapit na po ako. O sige, mag-iingat ka sa pagmamaneho. Okay, Bye. ma'am. Bye. Kasi naman tong si Boss Miggy, makakalimutin. Hindi sinigurong kumpleto mga gamit niya bago umalis ng opisina. Nahihirapan pa ako. Ay, naku, nawala ng prera ng van ah! Babangga ako! Babangga ako! Ay! Ah! Naku naman, Tony. Pinag-alala mo ako. O ano, kumusta ka na? Ayos lang po ako, Ma'am Vivian. Wala naman po ako natamong sugat o bali sa katawan. Yung company van, malaki ba ang nasira? Hindi naman po. Nasira lang yung bumper, pero bukod doon, wala na pong damage yung sasakyan. Next time kasi, mag-iingat ka na. Opo. Laging presence of mind, lalo na kapag nagmamaneho. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Hindi na po mauulit yun. Antonio Perez? Ma'am? Antonio Perez? oh. Ito na sahod mo. Ma'am, magkano pong sasahurin ko ngayon? Ayan, nasa loob na envelope. Bali, inawas namin dyan sa sahod mo yung gasto sa damage ng van na minaneho mo ng 1 linggo. Oo? Bakit nga nyo lang sinabi? Malaki ang nagastos ng kumpanya sa pagpapagawa ng nasirang bumper ng company ba natin. Natural, iaawas namin yun sa sweldo mo. Kasi napatunayan naman sa investigasyon na kasalanan mo yung nangyari. Pero, ibig po bang sabihin? Ito lang sasahurin ko ngayon? 500 pesos lang? Pasalamat ka pa nga at may 500 pesos ka pang sasahurin. Dahil kung tutuusin, dapat 3 buwan kang walang sahod dahil sa napinsala mo. Sige po, Ma'am Michelle. Mauna na po ako. Ano to? 500? 500 lang ang sinahod mo? Hanggang kailan naabot to? Pasensya ka na. Pasensya. Inawas kasi ng kumpanya sa sahod ko yung ginastos nito sa pagpaparepair ng company van namin. At tumayag ka naman. Siyempre, hindi. Pero anong magagawa ko? Kailangan kong bayaran yung damage na nagawa ko sa kumpanya namin. Buti nga, hindi nila ako sinibak sa trabaho. Ay, kasi naman, Tony, masyado kang pabaya sa trabaho mo. Lumilipad kasi laging utak mo, hindi ka nag-focus sa trabaho. Sa totoo lang, ayoko nang bumalik sa pagiging driver. Naalala ko kasi yung nangyari sa akin dati. Yung truck pa lang ang minamaneho ko. Na-aksidente yun, namuntik na akong mamatay. Yun na nga eh. Na-aksidente ka dahil wala kang focus. Next time kasi mag-iingat ka na. Hindi yung palagi kang ganyan. Hindi lang kumpanya mo ang piniperwisyo mo, kundi pati na rin ako. Oh, katulad nito. Ay, anong mararating itong 500 pesos? Hanggang kailan ka nila sisingilin sa nagawa mong damage? Sabi ni Ma'am Michelle, 3 buwan daw nila akong kakaltasan sa sweldo ko. Ano? Tony naman! 3 buwan pa pala tayo magtitiis? Ay nako, malapit na talaga ako mapuno sa'yo. Huwag ka na magalit sa akin. Kasi naman eh. Pangako, hindi na mauulit to. Mag-iingat na ako. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan.
Oh, bakit ngayon ka lang umuwi, ha? At mukhang lasing ka. Huwag ka na ngang magbunga nga dyan. Pagod na ako eh. Gusto ko na magpahinga. Ay nako, palagi ka nalang umuwi ng lasing at late. Anong oras na, oh? Oh? Alas 9 na ng umaga. Tapos aalis ka dito ng bahay 1:00 ng hapon para magtrabaho. Wala ka ng tulog. Nakakainis ka na sa totoo lang. Ano ba yan? Gahanap ka ba ng away? Ha? Ikaw ang nagsisimula ng gulo. Sa totoo lang ha, nag-aalala ako sa'yo. Katulad niyan, 2 o 3 oras lang ang tulog mo buong araw. Kaya hindi na ako magtataka kung palagi kang absent-minded sa trabaho. Ano ba? Patulugin mo naman ako. Pwede ba? Sabi ko sa'yo, naantok na ako eh. Okay, fine. Titigil na ako. Tulog ka na nga, buwisit. Cristel, wala man na bang paglalambing dyan? Lumayo ka nga sa akin. Katapos mo akong galitin, maglalambing ka sa akin. Tsaka akala ko ba matutulog ka na? Sorry na. Huwag ka na magtampo sa akin, ha? Sorry. Mahal? Ano ba? Sinabi na nga lumayo ka sa akin eh. Amoy alak ang baho mo. Cristel naman. Nako, siguradong may kailangan ka sa akin kaya kunwari naglalambing ka sa akin. Mahal. Alam ko na yan. Alam ko na yung gusto mo. Pwes, manahimik ka dyan. Lumayo ka nga sa akin. Ang sakit ng ilong ko sa amoy mo. Sige na nga. Baho. Tulog na ako. Huwag ka nang maingay dyan, ha? Bisit! Bisit ka talaga! Huwag ka na sanang magising! Hello, Tony. Nasaan ka na ba? Kanina pa kami naghihintay sa'yo dito ni na Boss Miggy. On the way na po ako, Ma'am Vivian. Inihatid ko lang po si Boss Julie at buong team niya sa hotel kung saan gaganapin yung Tech Expo. Hanggang anong oras kami maghihintay sa'yo? Ha? Huwag po kayo mag-alala. Malapit na po ako. Aba, bilisan mo. Opo. Kasi kung pabagal-bagal ka pa dyan, maiinis na sa'yo si Boss Miggy. Baka mamaya ipasipak ka pa niya. Hello? Ma'am? Hello? Oh, naputol ng linya. Pag minamalas ka nga naman, oh. Ay, naipit pa kasi ako sa traffic kanina eh. Naku, may kotse! Babangga sa van! Hindi! Ang laki ng damage na ginawa mo doon sa company van. Hindi ko naman po kasalanan yun, Ma'am Michelle. Yung kotse pong bumangga sa van. Sa laki ng pinsala noon sa van, malaki ulit ang magagastos sa pagpaparepair. Mapipilitan kaming iawas uli namin ito sa sweldo mo. Pero, Ma'am Michelle, huwag naman. Kailangan ko po ng pera, lalo na itong buwan na to. Marami akong dapat na bayaran. Pero kailangan mo bayaran yung pinsalang ginawa mo sa company property. Ma'am, kung dati napilitan akong pumayag na kaltasin sa sahod ko yung nangyari sa van, hindi na po ako papayag ngayon. Kung tutusin nung dati, wala tayong napagkasundo na kakaltasin yun sa sahod ko. Nagulat na lang ako ng pagsweldo ko 500 pesos na lang natanggap ko. Sabihin mo sa akin, papaano mong babayaran ng kumpanya sa pinsalang binigay mo sa isa sa mga properties nito? O sige, hindi namin babawasin yon sa sahod mo. Pero, pakakasuhan ka namin. Grabe naman po kayo, Ay, ma'am. syempre, hindi papayag ang kumpanya na marigabyado. Lalo na sa sitwasyong nito. Magtatrabaho ko ng 5 buwan ng walang sweldo sa kumpanya para mabayaran mo lahat ang damages na ginawa mo. Anong sabi mo? Magtatrabaho ka sa kanila ng walang sahod? Ganun na nga. Wala akong magagawa eh. Kailangan ko mabayaran yung damage na nagawa ko sa company van. Pumayag ka? Siyempre hindi. Wala namang kasulatan o kasunduan na pumapayag ako sa gusto nila. Pero tingin ko, mas mabuti na yun. Kaysa naman kasuhan pa nila ako. Huwag kang pumayag. Ha? Kumonsulta muna tayo sa abogado kung makatwiran bang ginawa sa'yo ng kumpanya nyo. Bakit may pambayad ka sa abogado? Wala, pero may kakilala akong abogado na pwedeng tumulong sa atin ng libre para malaman natin kung ano ang ating pwedeng gawin. Kung tama bang ginagawa ng kumpanya nyo o hindi. Kailangan maliwanagan tayo. Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco
upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping nasirang company property. Dapat bang iawa sa sweldo ng empleyadong nakasira nito? Mahigpit po ang mga panuntunan ng batas sa pagkakaltas sa sahod ng mga manggagawa. Sa Article 706 ng Civil Code, pinagbabawalan po ang mga employer na mag-withhold ng wages ng manggagawa maliban na lamang kung ito ay mayroong pagkakautang. Mas idinetali pa po ito ng Article 113 ng Labor Code na nagsasabing bawal magdeduct ng sweldo ng empleyado maliban na lamang kung una, kinuna ng insurance ang empleyado at ito ay may pagpayag niya. Pangalawa, bilang bayad sa union dues. Take note lamang po na pinapayagan lamang ito kung rehistrado at legitimate ang labor organization. Ang halaga po ng kaltas ay ayon sa napagkasundo ang ambagan ng mga miyembro ng unyon. At pangatlo, kung otorisado po ng batas ang pagdeduct at may regulasyon ang Secretary of Labor na pinapayagan ang nasabing deduction. In addition po ay ang Article 114 at 115 ng Labor Code na naglilimit lamang sa mga trades, occupations o businesses na maaring mag-require ng deposits o cash bonds para siyang sasagot in case of loss of or damage to tools, materials or equipment na pagmamay-ari ng employer. At sakaling magkaroon ng losses or damage ang employer, kailangan munang dinggin ang panig ng empleyado at malinaw na mapatunayang kasalanan nga nito ang loss or damage. Sa Department Order 195 Series of 2018 on wage deductions, nilinaw po ng DOLE na ang deduction ay subject sa mga sumusunod na kondisyon. Una, malinaw na napatunayan na kasalanan ng empleyado ang pagkawala o damage. Pangalawa, binigyan ito ng sapat na pagkakataon na makapagpaliwanag kung bakit hindi dapat ikaltas sa kanyang halaga ng nasira o nawala. Pangatlo, ang halaga ng kaltas ay hindi lalagpas sa halaga ng actual loss or damage. At pang-apat, ang kakaltasin ay hindi dapat nalalagpas sa 20% ng sweldo ng manggagawa sa isang linggo. Kaya naman going back to our case, dapat po ay nagkaroon muna ng investigasyon o pagdinig para malaman kung talagang ang kasalanan ni Mang Tony ang aksidente. Hindi po dapat ito outright na ikinaltas sa kanyang sahod. Maliban pa dito, mali po na hindi man lamang siya pinagpaliwanag o hininga ng kopya ng official accident report mula sa police o sa road safety unit. At isa pa pong mali ay ang pagkaltas ng buo sa mga naging expenses sa repair ng sasakyan. Sabi po ng DOLE sa DO 195-18 na ipinatupad pa ng Korte Suprema sa kasong Blue Wire Van Blue Joint Ventures Company versus Glyza Esteban, hindi dapat nalalagpas sa 20% ng sweldo ng manggagawa sa isang linggo ang kakaltasin sa isang swelduhan kung talagang may kasalanan siya sa loss or damage. Hindi po ubra ang ginawa ng kumpanya kay Mang Tony na 5 buwan straight na magtatrabaho na walang sisweldohin. Dapat po'y unti-unti lamang ang kaltas. Layunin po nito na kahit paano'y may matanggap pa naman ang manggagawa para matugunan din ang kanyang mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya para po kay Mang Tony, pwede po kayong dumulog sa DOLE Regional Office sa inyong lugar para ireklamo ang mga maling practices ng kumpanya na inyong pinagtatrabahuhan. At yan po ang kumapangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Phil Cruz at Rosana Villegas. Naglapat ng tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga.
at sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!